ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Verse 2, inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Verse 3, nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Verse 5, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin, gaya ng sanga, ay tinatapon at natutuyo. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, inihahagis sa apoy at nasusunog. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Napaparangalan ng aking ama kung kayo'y masaganang nagbubunga at sa gayon kayo'y magiging mga alagad ko. Verse 9, kung paanong inibig ako ng ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Kung paanong tinupad ko ang mga utos ng aking ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Verse 11, sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko at nang sa gayon ay malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos. Magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Ang pinakadakilang pag-ibig na maaaring taglayin ng sinuman para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Kayo'y mga kaibigan ko, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Hindi ko na kayo tinuturing na mga alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, itinuring ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking ama. Verse 16, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Hinirian ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Verse 17, ito nga ang utos ko sa inyo, magmahalan kayo. Okay, pinagpala ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Meron pa akong ilang paalala. Number 1 na paalala, walang service po next Sunday dito. Kung kayo po'y pupunta dito, ng umaga, pati sa hapon, sarado po ito. Bakit po? Because we encourage you na mamasyal ho kayo ng minsan. Pumunta kayong Manila, luwas po tayo. Magpo-provide po ang church ng sasakyan dito with a very minimal fee. Very minimal lang po. Mababa lang. Balikan na po iyon. Why? Because we encourage you po talaga na makisama, makisalamuha po tayo. Ang Leyte po ay 60 delegates. Ang Mindanao from Zone 151, yung kabila 60 plus, ang Palawan kokonte, ang Luzon mas madami. At since tayo po yung host sa conference na to, we encourage you po na pumunta kayo doon. Now, pagdating niyo po sa sa Caloocan, ang isa sa encouragement po ng mga taga Caloocan Church po doon, mag-parking po kayo sa SM Grand Central. Dahil yun daw po ang pinakamabilis po na pinakamaayos na parking. Nang sa ganun po, after po ninyo mag-park, tatawid lang po kayo, and then pagtawid nyo, worship tayo, may training pa rin po sa hapon. Sa baba naman ng mall, pinaganda't nilinis na po ito, hindi na siya crowded kagaya ng dati, under new management, ay pwede rin po kayong mamasyal pagdating ng hapon pagkatapos po ng mga training. Okay po? So inuulit ko po, wala pong magiging FB Live. At sabihin nyo po, Pastor, napaka-uncomfortable naman ng sitwasyon na yan. Well, gusto ko lang pong encourage about isa sa inyo, minsan lang po ito mangyayari. Minsan lang po sa isang taon o minsan nga po for a lifetime natin. At alam ko po, sabi nga po dito, together. Sabi mo nga sa katabi mo, together. Dapat po ang Kristiyano nakikiisa dahil
ang isang values po ng isang anak ng Diyos, nakikiisa po siya. Sinasamahan po niya kung ano po yung mahalaga sa kanyang church at sa ating Panginoon. And then, kagaya ng binanggit kanina, we encourage you po na i-prepare niyo po ang inyong tithes or first fruit para kay Lord. At kung maaari po, pagdating doon sa church service natin sa Caloocan, dahil it would be a big celebration, ang estimate po namin kung lahat po'y darating, mga nasa 700 to 800 katao. Kaya naman pong i-accommodate noon. So, ang ganda noon, no? Ang sarap pong pakinggan, ang sarap tingnan. At i-ready niyo po yung offering niyo because it will be collected on a separate basket. Bakit? Kasi para sa church po natin yan. Pero yung hindi po i-envelope, ang tawag doon ay offering. Okay, nagkamali ako, no? Tithes pala yon sa first fruit. Yung offering, ididiretso natin yun doon sa magko-collect na ushers sa mismong worship hall. Kasi yun po yung dediretso sa fund po ng National Conference. May ilan tayong members na nagbigay na po ng kanilang offering for the conference. If God is touching you and telling you ngayong umaga na to, magbibigay kayo ng kahit magkano lang po para sa ating National Conference. Sunod-sunod po yung meeting, marami po kaming pinag-uusapan, hindi pa rin po mariresolba yung budget. Although mahirap po sa amin yung mga meeting na yon, pero kailangan natin gawin. We can help po para dito. And I hope tutulong po talaga tayo. Amen po ba doon? Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. And then, pangatlong announcement po ay mamaya, after lunch, after po ng service natin ito, pupunta pong ilang mga leaders po sa ating site. No? Sisilipin po natin doon. Yung iba ho sa kanila nagbaon kasi doon ho kami kakain. Kung kayo po'y gustong sumama, pupunta ho doon. Makibit-bit na rin po kung ano pong gusto nyong dalhin. No? Dala ho kayo ng turon, dala kayo ng Shanghai o kung ano man. Maglalatag tayo doon ng mesa at sabay-sabay tayo magpapasalamat. Kasi ang plano ko po, i-share natin ang mga manggagawa doon at pasalamatan natin sila sa ginawa ng Panginoon sa ating church lot. Amen? At alam nyo, this is worth celebrating. You know, ang isang way para makonquer natin ang ating mga kapagalan sa buhay is we choose to celebrate, we choose to thank the Lord. Kasi po pag hindi tayo marunong magpasalamat, hindi tayo marunong maka-appreciate sa mga malalaking ginagawa ng Panginoon, mababagsak tayo, madadown tayo sa mga stress at burdens sa ating mga buhay. Amen? So we pray and then mamaya, pagkatapos ko po mag-pray, magbibigay lang po tayo ng opportunity. If you feel you want to bless the National Conference dito po sa isang separate po na basket, again, bihira natin itong gawin, we will allow you. This is my personal decision. Why? Sobrang talaga, laki ng kailangan pong bayaran, paghandaan, pero naniniwala po kami, together, pag nagtulong-tulong po tayo, matutugunan po ang gawain ng Panginoon. Parang yung lote ng church natin. Pag pinagtulong-tulungan, nababayaran, nagagawan ng paraan. Amen? Sige nga po, ngumiti nga po tayo sa ating kaliwat kanan kung tayo po'y natutuwa sa ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Ang mensahe po ngayong umaga na to ay last message ng ating series Blessed Connection. By the way, Happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay. Last installment. At dahil last installment po ito, kaya ko po sinabing last installment because I will not be preaching on Sunday na. Si Bishop Eli na po yun o kung sino mga speaker. By the way, huwag kayong mag-a-absent doon sa isa sa mga day ng conference kasi kasama ho doon sa mag-i-speak si Bishop Jonah Verluklukan. Darating uli siya, and then darating si Bishop June Bigonte from Zion, Palawan, and then Bishop Tendero. Kaya it would be exciting. May mga training po tayo. How to understand millennials and Gen Z. Alam niyo po ba, ang malaking porsyento po na bumoto ngayong eleksyon na to, Gen Z saka millennial. Kaya hindi po nadaan sa sayaw-sayaw eh. Why? Ang Gen Z kasi saka millennial, nag-iisip. In fact, merong 10 years old, saka isang 11-year-old, sinabihan po yung nanay, sabi niya, ba't ka boboto? Yan ba yung boboto mo? Grabe po, sila po ang nagsabi, nagpaalala, na dapat po, yung may criteria na eh. Meron pong qualification. And you know, this made a big difference or twist and turn sa atin pong national election. Kaya nga po, may pag-asa po ang ating bayang Pilipinas. Amen? Do you believe on that? Para namang di kayo naniniwala. Do you believe on that? Ayan. Okay. Sige nga po, pumalakpak nga po ang naniniwala
sa gagawin ng Panginoon sa ating bansang Pilipinas. Blessed connection. Ang topic po natin ngayong umaga na to ay the blessed benefits of our divine connection with the Lord. The blessed benefits of our divine connection with the Lord. Meron po bang pakinabang? Meron po bang pagpapalang dala at pribilehiyo pag tayo po'y konektado sa ating Panginoon? Nung atin po siyang ginawang Panginoon, tagapagligtas sa ating buhay. So we're going to talk about the perks of our connection. Everybody say perks. Ang tawag ko dito ay the divine connection. Kasi from the story of the vine Pasensya na kayo sa boses ko ha. Ginabi po kami kagabi sa site. Nag-overtime po yung mga manggagawa. Galing kami sa traffic sa Manila. May concert ata sa may Bukawi. No? So, the divine connection. You know, gusto ko pong ipaalala sa inyo na karapat dapat ipagdiwang ang iyong pagiging anak ng Panginoon. Because Jesus promised that if you are connected with Him, He is committed for you. Kung ikaw'y konektado sa Diyos, committed ang Panginoon na ipagtanggol at tulungan ka sa kung ano man ang iyong pinagdadaanan. Alam niyo po, every connection requires a decision. Ikaw magdidesisyon yan At hindi lang po yun, nagre-require din siya ng paninindigan. Na pag ikaw'y Kristiyano talaga, ay paninindigan mo, susulpot ka, sasamba ka, tutulong ka, magkakaloob ka, maglilingkod ka. Ang kagandahan naman po dito, every connection will bring a lot of blessing and a great commission. You know, may lumalabas po ngayon na article na nalulugi daw po ang isang manggagawa kung matagal kang tumatambay sa isang trabaho. Kaya ang utos po ngayon ng mga authors na to, mga article na to, magpalipat-lipat ka. Bakit? Kasi po, pag tumatambay ka, minimal lang yung binibigay sa'yo. Kinakawawa ka. Whereas kung magdidemand ka, aalis ako. Alam niyo kung ano nangyari? Pinapayagan kang umalis at hindi ka na pinipigilan. Hindi. Pag nagdidemand ka, minsan meron pong chance na lakihan yung sahod mo. Yun ay kung magaling at mahusay ka talaga. But you know, sa San Miguel Beer Corporation, they really reward loyalty. They really reward loyalty. Pero bago ko ito banggitin, basahin ko muna ito ha. Kapag tayo ay konektado sa isang sikat o makapangyarihang tao, ito po ay may dalang, nakalagay ba yan dyan? Karangalan, katanyagan, biyaya, pagpapala, pribilehiyo at kapangyarihan. Alam mo, pag konektado ka sa isang organization, konektado ka sa isang kumpanya, malaki pong blessing. Tingnan niyo po ito ha. Hindi ko na po ilalagay kasi ayoko po mag-promote ng SMC. Una po, pag ikaw po ay loyal na manggagawa, empleyado ng San Miguel Beer Corporation, meron kang 13-month pay. Number 2, meron kang 14-month pay na 100% monthly salary. Buo. Grabe no, may 14th-month pay pa. Now, number 3, pagka meron pong performance ang business at kumita ng malaki, bawat empleyado, regardless po kung mataas ang posisyon hanggang pinakamababa, makakatanggap sila ng business performance bonus. At alam niyo kung magkano ho ito? 100% sa monthly salary. Hello, nakikinig po ba kayo? Okay, sabi nila, Pastor, hindi naman ako umiinom niyan kaya ano. Meron pong rice ration, isang sako kada isang buwan. Wow! Meron pong 2,000 pagdating po sa clothing allowance. Wow, no? And then, may holiday pay, additional 1-day salary, kahit hindi ka pumasok at buo ang bayad sa araw na yon during regular holiday. Wow! Merong ibinibigay na 30, ano po ibig sabihin ng SL? Ha? Sick leave. Akala ko salary leave, no? Sick leave. At meron pong 15 binibigay na VL. Ano ibig sabihin? Vacation leave. At may binibigay po na ML. Ano po yung ML? Hindi, laro po yun. Laro. No. May mid-year bonus. May monthly product incentives. Ito, hindi ko alam to Number 8, palagay ko, health benefits to HMO. Health benefits to, no? Okay, no. Wow! Sino ho dito nangangarap? Sana, empleyado ako ng SMC. Ang laki pala ng perks. Ang laki pala ng pagpapala.
O sino ho dito gusto nang lumipat na kanyang pinagtatrabahuan? Wala pa akong garantiya pag nag-demand ka ng pag-alis ay hahabulin ka ng boss mo o tataasan ka ng sweldo. Wala pa akong garantiya dyan. Ang ating ugnayan sa Diyos at sa kanyang komunidad ay may hatid at dalang malaking pagpapala. Gusto ko pong paalala sa inyo yan. Na pag na-realize at naintindihan mo ang iyong connection sa church, sa LG community or life group community, makikita mo po na ito po'y may dalang pagpapala at hatid na biyaya sa ating buhay. Ang problema ho kasi sa atin, nakakalimot po tayo. Psalms 103 verse 2 says, pakibasa natin to, "Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits." No, alam nyo, bakit gano'n? No? Ang dali nating magpuri, magpasalamat, mag-post sa Facebook pagka in-increasean ka ng boss mo, binigyan ka ng ganito, ng kumpanya mo, pero yung mga dati na at laging binibigay ng Diyos sa iyo, hindi tayo marunong magpuri. Nakakalimutan natin mag-appreciate that daily, ever since, noon pa man, may mga sick leave, vacation leave na po na binibigay ang Diyos dahil iniingatan, pinapagaling at pinapalakas tayo lagi ng ating Panginoon. That's why sa Ephesians 3:18-19, ang paalala po ni Paul, ang dalangin ko na maintindihan ninyo kung gaano kalawak, kalalim, kahaba, at kataas ang pangako at pag-ibig ng Diyos sa iyo at sa akin. Alam nyo, pag nakapokus po tayo sa problema, sa hamon, hindi mo naaalala kung gaano kadakila ang pangako ng Diyos sa iyo. Nalulula po tayo. Amen? Sino dito naniniwala, when you are being overwhelmed by problem, it's good to pray this prayer that I pray that I will understand how high, how wide, how long, and how deep the love of the Lord to each and every one of us. Sige nga po, palakpakan nga po natin ang pag-ibig ng Diyos sa buhay po natin. Ano po ang pinangako ng Panginoon sa talatang ito? Na kapag binigay at isinuko mo ang iyong buong buhay kay Jesus, hindi ka malulugi. Sabagat ibabalik ito sa iyo ng Diyos na may tubo at may malaking sukli. Amen? Meron ka ho bang anak dito na pag inutusan mong bumili, hindi na nagbabalik ng sukli? Pero alam nyo, ang Lord, pag nag-bless sa iyo, pag may binigay ka sa Panginoon, hindi lang niya patutubuin may sukli pa na maya't maya at malalaking pagpapala. Come on, can we just say amen to that? Amen? Okay, talagang mahilig tayo sa sukli, no? Ano ang blessed benefits of our divine connection with the Lord? Number 1, 4 lang naman po ito. Una, our divine connection produces crops or capableness. Crops or capableness. In other words po, pag ikay konektado sa ating Diyos, ikaw ay may katiyakan na ikay magiging mabunga. Amen? Tingnan mo nga yung katabi mo kung yan po'y mabunga sa itsura pa lang, no? Sa talagang sagana na, no? Sa pagkain, sa biyaya, hindi nagkukulang, no? Pakiramdam po natin, no? Anong sabi dito sa verse? Pakibasa? Sabay-sabay. I am the true vine and my Father is the... paano na bang hindi ka mamumunga Hindi nakasalalay sa iyong pamumunga, nakasalalay po dun sa hardinero ng ating Diyos Ama. Amen, no? Sabi dito, remain in me as I also remain in you, because no branch can bear fruit by itself, it must remain in the vine, neither can you bear fruit unless you remain in me. Bilangin nyo nga po, ilang beses binanggit yung salitang remain? 1, 2, ilan? 4, no? And the rest of the chapter, later on, we will realize, mas madami pa binanggit ng paulit-ulit ang salitang manatili. So, parang sinasabi po sa talatang ito, may kondisyon ang pagiging mabunga. Pero syempre, ang first and foremost, pag ikaw ay konektado sa ating Panginoon, taas nga pong kamay dito ang tumanggap na kay Jesus bilang kanyang sariling Panginoon tagapagligtas, sumigaw ng hallelujah, you are assured of fruitfulness. Amen? You are assured of fruitfulness. Why? Because God designed you for fruitfulness. Hindi mo pwedeng sabihin, alam mo kasi pastor, hindi ko kaya yan Alam mo kasi brother, sister, hanggang dito lang ako No! He desires that you will live a fruitful life. So dahil ang Diyos ang hardinero, siya ang puno, tayo po isa nga lamang,
naroroon po ang katiyakan, ang assurance, na anuman ang kondisyon at sitwasyon ng iyong buhay, ekonomiya man yan, physical, emotional, spiritual, financial, ikaw ay may katiyakan na lagi kang mamumunga. Alam niyo po ba, ang binabanggit ho doon ng mga nagdadaan, sabi niya, mabuti kayo, pastor, na may pampagawa kayo sa church lot nyo. Walang pera ngayon eh. Alam niyo po, sabi ko, mabuti po lagi ang Diyos sa aming church. Palakpakan niya po natin ang Panginoon. If you believe na mabuti lagi ang Diyos, no? Sabi niya, kami nga po, pastor, tumigil na muna eh. Sabi ko, hindi po nagkukulang lagi ang Panginoon. Dahil ang Diyos, ang puno, kami ay mga sanga lamang. And you know, symbolically, when we were talking about it, yung pader po natin, sa gilid po, sa likod po niya, may duhat. Ang problema po yung duhat, mukhang tatamaan po ng pundasyon ng biga, nagawa ng paraan ng manggagawa ni Foreman Rapp. Ang nangyari po, meron pong natira na bahagi na naging part po ng lupa natin ng mga sanga. Sabi ko, putulin na lang po yan. Dapat po ipaalam pa yan. Sabi naman ng iba, hindi na. Kasi sa batas talaga, pagka pumasok na sa bakuran ng property line, sa inyo na yon. Sabi ko, mukha pong sagabal eh. And that was last month. Eh ngayon po may mga bunga na yung duhat. Sabi ko, huwag niyong puputulin yan. Huwag niyong puputulin yan. Sino po gusto ng duhat? And you know, I found out, yung karamihan po sa malalaki at magagandang bunga ng duhat, sino kumakain ng duhat dito? Nandun sa bahagi ng church. Amen? Palakpakan niya po natin ang ating buhay na Panginoon. Ano kayang message ni Lord doon? Ang sinasabi ng Panginoon, nasa liblib man kayo kung ituring ng iba, pero walang lugar na hindi kayo pwedeng mamunga sapagat ako ang puno at kayo lamang ay mga sanga. Grabe po ang kabutihan ng ating Panginoon. Pakisabi nga sa katabi mo, kapatid, ikay dinisenyo ng Diyos para maging mabunga. Naniniwala po ba kayo doon? Ikaw ay dinisenyo ng Diyos para maging mabunga. Alam niyo, nung lumalaki yung mga anak namin, nawawalan ako ng pag-asa. Sabi ko, wala man lang nagmana sa aming mga Surigao na magagaling kumanta. Kasi ang Surigao po ay mahusay sa boses. Pera po ako. Pera ako eh. Nung time na maliit si JL, hindi po namin makakitaan talaga ng kahilig ng pagkanta. No? Pero lately, umuusbong na. Bakit? Pag konektado talaga sa apelyidong Surigao, lalabas ang bunga. Amen? At alam niyo po, isa pa po sa mga lahi namin, pwede niyo pong i-trace yan ha, para matuwa po tayo ng konti. Magagaling po ang mga Surigao sa pagdodrawing. Alam niyo yung kuya ko, kaya po niya mag-drawing, idodrawing niya yung mukha mo, idodrawing niya yung pamilya mo, na ikay nakaupo lang, mabilis lang. Kaya lang po, medyo tinatamad lang siya. Kailangan mo lagyan ng maraming pagkain para ma-motivate eh. Bala ko, pag magpalagay ng basketball court, papapainting ko si Stephen Curry doon, tapos nakapoint, I can do all things through Christ. Kailangan maraming pagkain nakalagay sa harapan niya talaga eh. And you know what? Lumabas po, umusbong sa kamay ni Jehaya. Magaling po siya mag-drawing. Minsan nga po eh, hindi namin lubos maisip, paano niya na-drawing si Powerpuff Girls? No, saka yung itsura niya, napaka-cute talaga. Meron pang isang time, nakapikit pa yung isang mata. Ang ganda talaga eh. Sabi ko, pagka talaga galing sa puno, lalabas talaga sa sanga ang bunga. Why? Kasi dinisenyo tayo ng Diyos para maging mabunga. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag mong maliitin yung sarili mo. Ikaw ay mamumunga. Amen? Ikaw ay mamumunga. You know, iba ho sa inyo dito, mamumunga sa larangan ng business. Keep on trying. Huwag tayo mag-give up. Amen? Iba sa inyo dito ay mamumunga sa larangan ng pagtatrabaho sa karera. Magiging mabunga sa larangan po ng kanilang mga talento. Palakpakan niya po natin ang ating Panginoon. Bakit ka namumunga? Dahil magaling ka? Hindi. Dahil magaling ang Diyos na pinagmulan mo. Hindi yan tungkol sa iyo. That's why we always give God the glory. Amen? When God saved you, He gave you an empty basket. And you know, God wants you to fill that basket with fruits. Fruit that will last and fruit that will bring honor to the Lord. Alam niyo po, nakakalungkot isipin na ikay dinisenyo at pinalalakas ng Diyos para maging mabunga. Pagharap natin kay Lord, ano kayang laman ng basket na ipinagkatiwala niya sa atin sa panahon na tayo po ay haharap na sa kanyang paghuhukom?
You may be saying or telling me, Pastor, kung makikita mo yung kondisyon ko, physically, emotionally, spiritually, and even financially, mahirap po talaga, Pastor, mamungay. No. It's not about you. It's all about what God can do in your life. Amen? Kaya mong mamungay. At hindi lamang po iyon. Ang reason kung bakit dapat tayong mamunga, sapagkat titingnan ng Panginoon ang mga basket na ibinigay niya sa ating buhay pagdating ng panahon. So I have a question. Number 1, are you fruitful? Number 2, are you productive? Taas nga pong kamay dito, yung tingin mo you are fruitful. Ready, go. Raise your hand. Are you fruitful? Okay. Are you productive? Taas kamay. If you feel that you are productive, being productive, raise your hand. Okay. Sino naman po dito kahit anong tanong ko, wala talagang gagawin? Wala lang, no? Now, what does Jesus mean when He said, be fruitful? Mamunga kayo. Ano bang ibig sabihin ni Lord nung sinabi niyang mamunga kayo, no? Pareho po ba yun sa salitang productive? Okay, basahin po natin to, ha. Fruitfulness is not the same as productivity. Because fruitfulness is flourishing. Parang imagine niyo po yung isang puno. Productivity is all about success and accomplishment. Now, Pastor, what's the difference? Flourishing is long-lasting. Success will always be top off or top down by other successes daily. That's the big difference. Ulitin natin to. Productivity is not about a quantity. Because fruitfulness is all about the quality. Wala ho yan sa dami. Wala ho yan sa dami ng aktibidades na ginagawa natin araw-araw. Yan po yung nakasalalay sa dapat na pinagagawa ng Diyos sa'yo, nagagawa mo ba? At kung minsan po, hindi pa rin klaro sa atin kung ano po ba yung pinagagawa ng Diyos talaga sa atin. Ito ho yung pinag-aaralan natin ngayon. We think that being productive is being fruitful. The danger is productivity measured by quantity. Balik mo muna tayo doon, bro, sis. Measured by quantity. But fruitfulness is always measured by quality. Nagtatagal. Kaya nga po ang sabi doon, bunga na nagtatagal. Okay, sige, basahin na natin yun. No? Productivity measures value. Fruitfulness has the expresses value like love, joy, peace, patience, the fruit of the Holy Spirit. So kung titingnan natin dito, hindi material. Hindi po temporal, kundi something that is spiritual and eternal. Amen? No? Ang bakod ng church natin, that's not our fruit. Did you know that? Our church lot is not our fruit. The souls that will be saved through that church lot are the true fruits of Zion Christian Fellowship, Baliwag. Because nothing po ang success natin dito kung hindi ito nagpo-produce ng mga bunga na magtatagal at nagbibigay karangalan sa Diyos. Your study, your degree, our position, even our businesses, even our gadgets are not our true fruits. If you're a parent, raise your hand if you're a parent. No? Ang bunga ninyo, yung mga anak ninyo. Huwag tayong magtambay ng matagal sa trabaho na napapabayaan natin yung welfare ng anak natin. Why? Ang tunay na bunga natin kung ano ang magiging becoming ng mga anak natin. Did you know that? Taas kamay dito yung may mga asawa. Yung mga sawana, wag na magtaas ng kamay. Kung kayo po may asawa, ang bunga po ninyo, hindi po yung ikay lalaki, ikaw nasusunod, ikaw po yung may boses sa bahay. No, ang bunga mo ay yung pagmamahalan nyo ng yung asawa. Your respect, how you value each other, how you regard each other. No, it's not about what you know but how you care towards each other. Naalala niyo po yung sabi ko? People won't care how much you know unless they know how much you care. At the end of the day, naalala ko po nung graduate po yung mga estudyante sa LACA, tinanong ko lang naman si Aisha, this is just my question. Sabi ko, lahat ba ng estudyante may award? Ano sa tingin niyo? Sabi niya, hindi naman Merong ilan. Kasi sabi ko, kung may award pala lahat, and what's the point of recognition and awarding? Parang ang dating para walang malungkot,
But you know what? We're not after the awards. We're after that our kids will become a good children who loves God and fear the Lord and will obey the Lord all throughout their life. Amen? Pastor, ba't yung pinopost? We also would like our children feel that we are proud of their efforts. Kaya nga natin mag-post ng ibang picture politika Di ba natin maipopost yung award or achievement na pinaghirapan ng ating mga anak. Palakpakan nga po natin yung mga anak natin. Fruitfulness is more about a way of being than something we do. Yun po, mag-iingat tayo. Akala natin, what we do is our fruitfulness. No, kung sino ang nagiging tayo, yun yung totoong bunga natin. We may be pursuing success, and we become so far away, distant and disconnected with the Lord. Sabi ko nga sa inyo, di ba? I am not afraid to fail. Let us be afraid of being successful on the wrong things. Na nagiging successful tayo sa mga bagay na hindi naman pala pinagagawa ni Lord sa buhay natin. Productivity is about tasks and strategies. Faithfulness is all about connection to the relations with God, one another, and ourselves. I don't care if you're so good, if you're so great. If you are disconnected with the church, with the Lord, and with His Word, the Bible says you're not fruitful. You're not fruitful. And why does it matter, Pastor? Because fruitfulness is the DNA of being connected with the Lord. Kung gusto mong malaman ang totoong tatak ng isang anak, ang pagiging mabunga sa ating Panginoon. You can be productive on the worldly standards, but you're not fruitful in God's eyes. You know, sino ho dito kahit ikaw na lang ang gumagawa at nag-iisa ka na lang, gagawin mo hindi para sa tao, kundi para kay Lord because it's all about being fruitful in the Lord. Say amen. That's what most important. Dahil at the end of the day, you may look good on the eyes of other people, but on the eyes of God, naalala niyo pong sabi ng Panginoon, may tinatanggal ako, may sinusunog ako. Did you know that this talks about the coming judgment pag humarap tayo kay Lord? Because John 15 is a very important verse. Very important chapter. Ito yung huling mga pananalita ni Jesus bago siya patayin, bago siya ipako sa krus. Ito yung huling habilin niya sa mga disipulo. Ito yung kanyang commission sa mga lingkod at tagasunod ng ating Panginoon. Some of our division and conflicts, even our burnout, or lack of purpose or sense of belongingness, often comes from prioritizing productivity over fruitfulness. You know, I'm studying right now and God knows may 3 paper pa akong ipapasa next week. But I always say this now, family and ministry should come first before my study. I made a decision, very important decision, na pinag-isipan ko maigi. Should I go to the thesis track or the capstone na lang? I was contemplating. All my classmates sabi nila, Kuya, kaya mo yan. Kuya, kahit paano, nakikita namin, you have the excellence. Kaya mo yan, Kuya, no? Sabi ko, kaya ko. But you know what? The Lord reminded me, sino ka ba? Would you like to become an academician na sobrang kilala, na matalino, mahusay dito? Or would you like to be remembered as my God's servant, serving people as a pastor? Sabi ko, Lord, I don't want to get distracted by this. I'm not saying mali po yun, by this thesis. Lord, I want to do your will. Ayoko makukonsume yung buong oras ko dito. Productive ako sa tingin ng iba, but I'm not fruitful sa tingin mo. Pag-isipan po natin maigi yan, mga kapatid. Because most of our burnout will come from pursuing productivity, not fruitfulness. Christian fruitfulness is all about health. It's not about growth. It's all about health. Masaya ka ba? Pag ginagawa mo to, are you enjoying what you're doing?
Kasi you can be productive and yet you are so burned out. You wanted to quit. Sino nakaka-relate dito? Yung mga nagtatrabaho. Say amen. Di ba? Sometimes people, umaalis sila sa trabaho, hindi dahil kulang yung sweldo, kundi toxic na yung situation. Di ba? So it's all about health. Sabi dito, it's all about the purpose over power or popularity. Alam niyo ba si Ate Lynn, kung nagtuloy si Ate Lynn ngayon, yung papakanta natin dito, sa ABS-CBN to nagtatrabaho eh. Tama ba? Or GMA ba, Ate Lynn? Napakamot siya sa ulo. But she contemplated what God really wants her to do in her life. Sino dito nabibless sa ministry ng worship team? Pumalakpak at sumigaw ng malakas na amen. When we prioritize purpose over popularity, we love what we are doing. We enjoy what we are doing. And it will show to other people. Amen. Para yatang di kayo masaya sa sinuturo ko ngayon. Now, how do we become fruitful? Basahin natin yung John 15 verse 4. Remain in me as also, I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. Okay, may tanong po ako sa inyo. No? When was the last time you listened to a powerful preaching sa YouTube? Sa TV? Raise your hand. When was the last time you watched Zion Facebook or YouTube account and the sermons? Maraming nagtatanong, Pastor, pakisend na po please yung link. That's good. But when was the last time you opened your Bible and you really talked to the Lord and God talked to you personally? Sometimes the gadget substitutes our divine connection with the Lord. No longer ang lungkot natin. No longer may disconnect na nangyayari. We look productive, but we're never fruitful. Sino pong nag-devotion kanina umaga? So how do we become fruitful, Pastor? Gamitin natin yung vine analogy of fruitfulness. Anong sabi dito? A good vine, hindi, balik tayo dun sa verse muna, sis. No, balik tayo dun. Sino ba to? Si sis ba to o si bro? Remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Now, tingnan niyo po yung analogy na to ha. Kung ikaw yung hardinero, sige, hindi kasi Lord, tayo pong hardinero ng buhay natin. Ang tawag sa atin ay vine dresser. No? A good vine dresser give little attention to the fruit. Huwag ka mag-focus sa fruit agad. Madami ka kagad to, no? So sobra kagad to, no? Nako, para may maipost na ko kagad, no? You pay attention to the vine, to the branches, and to the soil. Sino dito nagtatanim, no? Yung binibilang mo na yung bunga, buto pa nga lang tinatanim mo, nagbibilang ka na ng bunga. Diba? Ang pinag-iigihan at pinagpupukosan mo, paano mo muna ito patutubuin, palalakihin? You don't look at the fruits first. Sometimes, because we are so focused on the fruit, our life dies down. Our connection with the Lord dies down. Alam niyo, ang gandang analogy na ginamit ni Jesus dito sa relasyon natin sa Kanya. You know, sa atin kasi, sa klima natin, hindi tayo makakapamunga ng grapes Meron daw po dito sa San Rafael Gusto namin bisitahin yan Sa La Union, meron din Meron pong specific na soil, specific na klima, specific po na pamamaraan para magpabunga, no? But you know, pag tama ang kondisyon, tama ang pamamaraan, hindi mo kailangan pwersahin yung bunga kusang lalabas. Sometimes we force the fruit to come out too much that we neglect the most important attention that we should be giving, the vine, the branches, and the soil. So may tanong po ako sa inyo, saan nakatutok ko yung attention mo ngayong mga nakaraang araw? Kay Lord? O doon sa mga bunga na dapat paparating sa buhay natin? I always think that if we are connected right in the Lord, fruits can never be forced. It will naturally come out. Kasi konektado kayo Pag konektado, sigurado may bunga. Amen? Yung duhat ho doon, di tayo nagtanim nun Yung duhat ho doon, di ko dinidiligan.
Pero dahil konektado po ang mga sanga dun sa duhat, sa puno ng duhat, kusa po siyang namunga. At pipitasin po natin yon mamaya. How are you taking care of your connection to the true vine, Jesus Christ? Are we taking care of our isolation, or our connection to what keeps you isolated and disconnected from yourself, from others, and from God? What prevents you from flourishing? You know, hindi lang kay Lord pati yung connection natin sa isa't isa mahalaga din po yun. Amen? Did you know na mahalaga yun? Na, okay lang, basta kay Lord, konektado kayo. No, sabi ni Lord, you must connect. Kaya nga po, paulit-ulit yung salita, love one another. Why? Be connected to God, be connected towards one another. There was a Christian who was preparing a very important report the other day. Nag-away silang mag-asawa. Sino ho dito nag-aaway minsan kayo mag-asawa? Buti pa si ate natin, honest. Narinig ba ni Tatay Pert? Narinig ba? Okay. Alam niyo, sobra pong tindi ng away nila na nung gabing yon, sa paghahanda po niya ng i-report niya, ng isa, sasabihin niya, hindi niya magawa-gawa. And you know, the Lord reminded him, how can I pour out all my resources, thoughts, and excellence if your heart is on the wrong position? Kaya binitawan po niya, ginawa niya, binalikan po niya yung kanyang asawa, nagsorry po siya, yung asawa naman po niya, parang si ate natin din po, napakadali lang po magpakumbaba, o si Kuya Pert. Nagsorry din, niyakap nila isa't isa. Pagbalik po niya doon sa pinagagawa, nagawa ho niya ng 45 minutes lang yung dapat nagagawin niya na matagal na matagal. Why? The Lord enabled him because of his connection to the Lord and connection towards each other. Tingnan mo nga yung katabi mo, sabihin mo nga sa kanya, sorry na. Did you know na walang blessing pagka disconnected tayo sa isa't isa? Amen ba? So ano po ang solusyon, Pastor? Ultimate form of commitment to your relationship and blessed connection with the Lord will produce most incredible but imaginable fruit. No? You know, pag inalagaan natin ng buo at maayos ang ating commitment kay Lord, fruit will naturally come out. Be committed. Remain in the Lord. Amen? Now, balik tayo dun sa basket. Remember the basket na binigay ng Diyos sa atin? 4 pong basket ito. No fruit, less fruit, much fruit, and fruit that will last. Imagine mo, pagharap mo kay Lord, 4 na basket ang meron ka. Alin dyan ang mas madami? So ito ang tanong. Which basket would you like to present to Jesus when you meet Him? Aling basket ang sasabihin ng Panginoon, very good, well done, good and my faithful servant. You know, ang well done hindi para sa mga steak. Ang well done para sa mga matatapat na lingkod na namumunga para sa kapurihan ng ating buhay na Diyos. Amen? Sige nga po, palakpakan natin ang ating buhay na Diyos. Number 2, our divine connection needs correction and consecration. Yung una po, nagbibigay katiyakan ng pamumunga. Pangalawa, nangangailangan po na may nagtutuwid at may naglilinis. Sino dito nagpapasalamat? Kung ikaw po ay isang sanga at dahon ng puno ng ubas, at ang Diyos po ang hardinero, ang hardinero, hindi lang naman siya nakaabang sa bunga nakaabang din siya sa dumi o alikabok na meron ng mga sanga at dahon, nililinis niya isa-isa. Dumaan kami ni Pastora sa isang bukid, nakita namin ang isang puno ng mangga, lahat may dyaryo ang bawat puno. Nakakita na po kayo ng ganon? Bawat puno, bawat sanga, laki ng dyaryo na gagawin sa puno. Bunga, bawat bunga. Sabi ko, bakit nilalagyan ng dyaryo ang bawat bunga? Ano sagot? Para may balita din silang nababasa. Hindi. Kasi po, mabubulok. Ngangat-ngatin ng mga kulisap, mga eksekto, o di kayo ng mga ibon. Sino po gusto mo ganun ang trabaho mo? Gibilangin mo pa lang yung bunga. Ilan po bang bunga lalagyan? 10,000 bunga. Diyos ko po, Panginoon ko, ano po bang gagawin ko? And yet, they do it. Why? Because it is very important. Amen?
Kung ikaw ay Kristiyano at anak ng Diyos, pasalamat ka, may Diyos na nagtutuwid at maya't mayang naglilinis sa atin, sa ating mga kasalanan. Kasalanang alam natin, maging yung mga kasalanang nakasanayan natin, maging yung mga kasalanang pinagmamalaki natin, maging yung mga kasalanang hindi natin nalalaman, nililinis tayo ng Diyos kasi konektado tayo sa ating Diyos na may-ari ng buhay natin. Are you thankful to the Lord that God cleanses us from time to time? Amen ba? Pansinin niyo po no, sa ref nyo, kung meron po kayong lagayan ng mga vegetable, no, anong pinakamaruming gulay na nilalagay sa ref? Di ba sabi, store it sa malamig na temperature, ingatan nyo yun doon. No? Anong pinakamalinis na vegetable usually nilalagay? Pechay, cabbage, no? Isipin nyo yung patatas, ano itsura? Hindi man lang nililinis, di ba? Gusto mo ba na walang nagki-care sa'yo, walang nakikialam, walang nag-check sa'yo? But because we are connected with the Lord, from time to time, we need correction and consecration. Amen po ba doon? Verse 2, sabi dito, pakibasa nga po lahat ng kababaihan na malakas. Ready, go. Okay. Ang sabi dito, prunes. Pruning. Everybody say pruning. Hindi praning pruning. Ano ang pruning? Spiritual pruning in Christian context refers to the process of intentionally removing anything sa buhay natin na hindi nakakatulong para maging mabunga ka. You pray for this work and the Lord did not give you this work because God is pruning us, not disciplining us. You love this relationship, mahal na mahal mo, pero iniwan ka o nasaktan ka. It's not because God wants you to become unhappy. It's because hindi nakakatulong yung relasyon na to para maging mabunga ka sa ating Diyos. May gamit kang ininvest, mahal na mahal mo to, biglang nawala at nalungkot ka, nang hinayang ka, pero ang sabi ng Panginoon, that's a distraction. That's not just a gadget, that's a distraction. Ang tawag ho dyan, pruning. Let's look at this picture. No? May ginagamit po, nandyan ba yung picture natin ng pruning? May ginagamit po ang vine dresser, nakakaiba pong, anong tawag dito? No? Shears, ang tawag dito Shears. Hindi lang plais kundi panggupit talaga, specific talaga yun. At alam niyo po, kung tayo po ang sanga na yan, imagine mo yung sakit, no? Ako na yata ang puputulin, ako na yata, no? And sometimes we may think, no, bakit kaya ginagawa ng Diyos to sa akin? Hindi pa niya alam na nasasaktan ako. May pinuputol, may dinidisconnect siya, may tinatanggal siya sa buhay ko, no? Crush ko pa man din siya, Inaantay ko na maging crush din niya ako, Love ko siya, Lord, di ba? Pinusuan ko na, pero hindi pa niya ako pinupusuhan, Pero bakit, Lord, tinanggal mo, inalis mo? Why? Because there is pruning happening in our life. It is cutting away. Anything that is producing fruit, distracting us or holding us back from being who God intends us to be. It's painful but necessary. Everybody say, painful but necessary. Pruning is painful. At kung makakapagsalita lang po yung sanga, siguro ganito pong sasabihin, no, Lord, not that. Huwag yan, Panginoon. Favorite ko yan. Don't take it away. Don't cut it, Lord. Please, Lord. Please, Lord. But the loving gardener, Jesus Christ, says, yeah, I know, but I'm doing this because I love you so much. And I want the best for you. Nothing but the best. So you may not understand what I am doing right now, but soon you will appreciate when you become fruitful the moment I prune you. Sino ho dito nasa pruning stage ng buhay mo? You know, sometimes we thought that pruning is punishment. No, pruning is not punishment. Because punishment has something to do with our past, but pruning has something to do with our future. Ang pagpaparusa ay may kinalaman sa nagawa nating mali sa nakaraan Pero ang pruning ay may kinalaman sa mangyayari sa atin pag nangyayari ang pagputol
na gagawin ng Diyos sa buhay natin. Sino ho dito, meron kang business, pinag-pray mo, nagsara, niloko ka, no? Di ba may nababasa tayo lagi, no? Why those people leave us, no? Because God heard conversation we didn't hear. Amen? May mga naririnig siyang kwentuhan laban sa'yo, laban kay Lord, laban sa gawain niya, na hindi ka aya-aya at hindi nababagay at makakatulong para sa'yo. And all this while you thought, no, na ayaw ni Lord, nasaktan ka lang, pero sabi ng Panginoon, kung alam mo lang, I want the best for you. Jesus the gardener never wants to hurt you. Jesus wants to bless you and wants you to become more fruitful. Sino ho dito, iaalaw ang Panginoon na siya po ay iprune para maging mabunga sa kapurihan ng ating Panginoon. Sumigaw ng Amen. Ang prinsipyo ito. The tree with the most scars will always produce the most fruit. Ang mas maraming sakit at pasakit na pinagdaanan na isinuko sa Diyos. Mahirap din kasi yung marami kang sakit pero inalagaan mo. That's not the point eh. Because naturally, ang isang branch na ikakat will soon heal eh. No fruit will come out when it is not healed. When you nurse and rehearse on those wounds. So you allow the Lord with the process eh. At alam natin, pag mas maraming problema ang pinagdadaanan natin sa ating buhay, mas malaki ang kapalit na bunga at pagpapala sa atin. Amen po ba doon? No? When you are going through a period of pruning, don't rebel against a loving God. Huwag kang magrebelde. Huwag kang lumayo. Accept the pruning, knowing that He is preparing you to be more fruitful. Pakisabi nga po natin kay Lord, Lord, have your way. I am ready for the pruning. Everybody say, go! Lord, have your way. May inaabangan kang promotion, di napunta sa'yo, napunta sa iba. You're under pruning. Because God is preparing something great. Pero you know what? Ang issue dito eh, will you trust Him? Will you trust the loving hand of a Father cutting, wounding you? But you know, God has a great plan. He has a good heart sa ating mga buhay. Palakpakan niya po natin ang ating buhay na Diyos. Number 3, our connection assures that we are chosen. Ano yung una? We are capable. Number 2, we will be consecrated. Number 3, we are chosen. Pinili tayo ng Diyos. Sabihin mo nga sa katabi mo, pinili ka ng Diyos. Anong sabi dito sa verse? Pakibasa ng lahat ng kalalakihan. Go. You did not, but I choose you and appointed you so that you might go and will last. Grabe, tayo pala ang pinili ng Panginoon, no? Amen? Alam nyo, may nakita po akong memes sa Facebook. Ganito po nakalagay. Sabi ng boyfriend, mahal, sana noon pa kita nakilala. O, tingnan nyo ako, yung noon na tao, nasa akyat ng bunga, ano ba to, nangunguhan ng ano. Sino naman yung lalaki? Ayan, no, tumatumbling, no. Nakalagay dyan, me before. Mamahalin mo pa rin ba ito? Di ba? Nabasa niyo po ba yung ganito? Sana noon pa kita nakilala. Siguro ikaw mismo magsasabi, kung kilala mo ko noon, umaakyat ako ng niyog, ng puno. Naliligo ako sa burak. Hindi mo ako magugustuhan. Amen? Pero tayo, kahit tayo makasalanan, marumi at walang kaibig-ibig sa atin, matagal na tayong pinili, minahal, inibig ng ating Panginoon. Tapos hindi mo siya pinipili araw-araw. Sa isang Diyos na pinili ka araw-araw. Meron akong paboritong kanta nung ako'y high school eh. Why have you chosen me? Mama ko kasi gitarista sa simbahan. Why have you chosen me out of millions, your child to be? You know all the wrongs I've done. Oh, how could you pardon me, forgive my iniquities, to save me, give Jesus your Son. But Lord, help me be. Alam niyo ba yung kanta na to? What you want me to be, your word I will strive to obey. My life now I give, for you I will live, and walk by your side all the way. Grabe, sa milyon na tao, isa ka sa nakakilala sa Diyos. Sa dinami-dami, nasaan ka kung hindi ka nakakilala sa ating Panginoon? One of my favorite theologian and apologist, John Piper, said, your faith is not the basis of God choosing you, but the result of your believing in the Lord.
Baka nagmamayabang ka, ikaw pumili kay Lord dahil nanampalataya ka sa Kanya eh. So therefore, celebrate in the wonder that you are a Christian because God chose you first to be the one before you choose God. There's that play of words eh. Sana maintindihan nyo, masundan nyo pa no. So therefore, ang ugat daw talaga ng ating pananampalataya, hindi ugat ng ating pamilya, ng lola, ng cell group leader natin, na hindi po. Your roots as a child of God are in eternity. Bakit? Kasi po, sa hindi pa arok na kaisipan ng Diyos, nasa laman ka na ng kanyang puso at isipan. Baliktad ata, puso at isipan. So hindi po pwedeng sabihin, na-save ka ng youth camp, na-save ka ng revival, na-save ka ng conference. No! Na-save ka dahil nasa puso at isipan ka na ng ating Diyos na pumili sa iyo. Grabe, no? Antindi. Deuteronomy 7:6-8, pakibasa. The Lord your God has chosen you to be a people for His treasured possession out of the people who are in the face of the earth. It was not because you were more in number than any other people that the Lord set His love on you and chose you, for you were the fewest. Maliliit nga lang, no? Of all the peoples. Sabay-sabay tayo. But it is because the Lord loves you and is keeping the oath that He... How many of you here believes that God loves you so much, no matter what? Say amen nga po. Pumalagpag nga po sa ating Panginoon. Wow! And some of us we're trying to earn the love of God when in fact God loved us first and He loves us so much. Sa pagpapatuloy, sabi ni John Piper, and this is amazing. The Lord set His love on you and chose you because the Lord loves you. Here's the play of words now. He loves you because He loves you. Period. That's the deepest, the ultimate basis of God choosing Israel and even you and me. So therefore, being a chosen race by God is the end of racism among Christian. Dapat wala pong mas magaling ito, mas mahina ito. Dapat walang ganun eh. Minsan may racism pa rin sa Christianity. Because of Jesus, sabay-sabay tayo, we are lovable, we are valuable, we are capable, and acceptable in the name of Jesus. Amen ba? Dahil pinili ka na niya. Andyan yung Tagalog na yan, di ba? Dahil pinili ka na niya noon pa, kailangan mo ring magdesisyon na piliin siya mayat maya. You know, ito yung nakakalimutan natin eh. Hindi natin pinipili ang Diyos. No? Sino dito, pumunta ka dito sa church kahit hindi mo kaya, uncomfortable, but still you choose to honor the Lord today? Say amen po. Did you know that because God chose you, you need to choose Jesus every day? Gagawin ko to. Gagawin ko yon. Bakit? Hindi sa tao eh. Para sa iyo, Lord. Bakit? Pinili mo ako eh. Amen. Pinili mo ako. Pang-apat, panghuli. Our connection promises conquest, pagtatagumpay. Ano yung una na pinangako ng Panginoon pag konektado tayo sa Kanya? It promises capableness, fruitfulness. Pangalawa, it promises consecration. Pangatlo, it promises that we are chosen no matter what. Number 4, it promises a life's conquest. Sino dito gusto magtagumpay sa buhay? Here's this verse that will make you more than a conqueror. Sabi dito, so that whatever you ask in my name, the Father will give you. May nagtanong sa akin, Pastor, bakit we always end up our prayer in Jesus' name? Because it is through Jesus that we have this access to the resources of our loving Father. Trinitarian eh, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit eh. And why do we say amen, Pastor? What does amen mean? Amen means, I agree, Lord. Kaya pag nag-amen po kayo, ibig sabihin nun, yes, Lord, sumasang-ayon ako na mangyayari talaga yan sa ating buhay. Amen? Amen. Amen. No. So ang susi sa answered prayer is through a good connection, not through loud petition. Wala yan sa sigaw. Wala rin yan sa haba. Although mahalaga din, you want to talk to the Lord in a very long prayer, pero nasa connection mo kay Lord yan. Amen? Kasi pag tama yung connection, itiyak po talaga na may katuparan. Therefore, sige po, basahin natin ito ng sabay-sabay. My primary job is to remain firmly connected to Jesus.
And God's primary job is to do the impossible and incredible to my life. Sino dito, umaasa ka may gagawin ka mangha-mangha ang Diyos ngayong buwan na ito sa pamilya mo? Say amen. Wow, praise the Lord. I am the vine. Parang naputol, no? The one who remains in me and I in him, because you can do nothing without me. Ang takeaway truth natin dito, apart from Jesus, there is no answered prayers. Apart from Him, there is no success and victory in life. Without Him, we are nothing and we can do nothing. We can do nothing. You know, sabi nyo kanina 4 times nag-appear, pero actually, sa buong chapter, 10 times nag-appear yung word na remain. The word stay connected or remain was mentioned in this chapter 10 times because that's the secret to life's conquest. Remaining in the Lord. So minsan nagtataka tayo, nagtatampo tayo kay Lord, but hindi dumarating. Ang tanong ni Lord, did you do your job? Your primary job. And what's my primary job, Lord? To remain in the Lord. Not to repeat or recur or refrain. Alam niyo yung refrain? Ulit-ulitin lang. Nasa kanta yan, di ba? Refrain eh. Ang gusto ng Panginoon, manatili sa ating Panginoon. Amen? Dapat tayo ay kapit, dikit, lapit kay Lord lagi. Amen. I'll end with this, no? Psalms chapter 1. Anong sabi sa Psalms chapter 1, no? Basahin natin yung Psalms chapter 1 dito. Okay, let's read Psalms, awit, kabanatang 1, talatang 1. Sabay-sabay tayo. Ready, go. Mapalad ang taong hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa, hindi siya nakikisama sa mga kumukutya, at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sa halip, ang kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh, binubulay-bulay niya ito sa araw at sa gabi. Katulad niya isang punong kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon, anuman ang kanyang gawin, siya'y... Pakita nga natin yung picture ng isang puno, isang Christian, isang disipulo ni Lord na konektado kay Lord, konektado sa resources. Nasa batis. Sabi ko kanina, ang productivity, marami masyadong ginagawa. Ang fruitfulness, iisa lang yung pinagagawa. So here's my advice now. If you want to become fruitful, you need to get busy. Oh, Pastor, parang contradiction ka. Sabi mo, huwag maging busy. No, what I mean is this. You get busy with the only one primary thing to assure that you remain in the Lord. Hindi yung sa dami-dami ng ginagawa natin, nakakaligtaan natin yung pinaka-importante na manatili sa ating Panginoon. Let's look at this picture now. You know, ang tawag ho dito ay juggling with many roles. Sino ho dito? Ang dami mong ginagawa araw-araw. We were in a meeting kahapon and God knows, ang sakit na ng ulo ko talaga. Sabi ko, Lord, ang dami naming inaayos, nire-resolva. Sana hanapin ito, sana hanapin yung ticket, yung program. Pagkatapos po ng meeting, na-traffic pa kami, pupunta pa kami sa site, nagpasahod, inabangan, tinulungan. Naghanda ng message, naglinis pa po ng bahay. Nag-chat yung kaklase ko, Pastor Albert, yung report natin, yung papers, ipapasa na. Do you feel like me or do you feel like this woman that you're juggling with many roles? You know, sino dito mahusay kang mag-circus na mga gawain na nakakaya mo at nagagawa mo pa rin? Sa Guinness World of Record, ang pinakamadaming bola na na-juggle, 16. Wow, that's a world record, 16. But you know what? The funny thing is this. Sa 16 na bola na yon, laging isa lang ang bumabagsak sa kamay ng nagja-juggle. Which means, hindi ka talaga pwedeng mag-juggle ng sabay-sabay. You must prioritize what is most important. And that is your relationship with the Lord. Amen? Kasi that's being productive. That's not being fruitful. That's not being fruitful. So, basahin natin to. A prayer. Pwede ba tayong tumayo? Lord Jesus, I can't. Sabay-sabay tayo. Lord Jesus, I can't
And you never said, I could. But you can, O Lord. And you always said you would. Amen? And that is all I need to know. From that moment, life became the adventure that God always intended it to be for my life. Isa pang prayer, Jesus, I can't. You never said I could, but you can. You always said you would. No. Ang buhay na konektado kay Jesus ay lumalago, hindi lumalayo. Sumasagana, hindi nalalanta. Namumunga, hindi pasira. Mukhang ubas, hindi mukhang pasas. Tingnan mo nga yung katabi mo, sabi mo sa kanya, manatili tayo sa ating Panginoon. Amen? Let's call our worship team and we will worship God together. Can we just give God a big clap offering if you really love to remain in the Lord Jesus Christ? Amen? Sino dito kahit hindi mo na kaya, kinakaya mo sa biyaya ng ating Panginoon? Hindi na ikaw yan. Amen? Si Lord na. Praise God. Can we just lift our hands to the Lord? Habang nakayuko po tayo, we're going to sing the song Lilim. Ang lilim ng pag-ibig at pagmamahal ng Panginoon ang magbibigay lakas sa ating mga buhay. Pero tiyakin mo kapatid na ikaw ay konektado pa rin sa ating Panginoon. As we lift our hands to the Lord, why don't you say to God today, Lord, I know you can and I know you would, Lord. Hindi ko kaya pero kaya mo, Panginoon. Help me to remain in you, Lord Jesus. If you want to surrender your life to the Lord today, if you want to offer your life today, raise your hand to Jesus. Lord, bilang tugon ng iyong mensahe, ng iyong buhay na salita, paalala, hamon, nais po namin ibigay sa inyo ang aming mga puso't buhay. Isinusuko po namin sa inyo ang mga unnecessary things in life that we keep on pursuing. Mga bagay na hinahabol-habol namin, Lord, pero hindi po kalooban ng aming buhay na Diyos. Lord, sometimes we are so busy that we're no longer busy remaining in you. Pero salamat sa paalala. We can always start again because the Lord is gracious and loving sa aming mga buhay. Lord, salamat sa panibagong pagkakataon, bagong pasimula na makapagpatuloy sa inyo. Lord, mananatili kami sa inyo, magpapatuloy kami sa inyo, sa iyong pag-ibig, sa iyong pagmamahal, sa paglilingkod, sa iyong utos na kami humayo at mamunga, sa iyong utos na kami magmahalan at magdamayan, at sa iyong pangako na anumang hingin namin sa aming Ama ay ibibigay niyo sa amin, Panginoon. Salamat, Lord. Purihin kayo. Naririto ang aming buhay, Panginoon. Tanggapin niyo po ito bilang aming alay at handog. Sa pangalan ni Kristo Jesus, naming Panginoon, lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Ko'y kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa'kin tugon, kailan may di pababayaan sa iyo lamang. Matatagpuan sa iyo lamang. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim ng masumpungan
masumpungan ka sa dakong lihim. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Mananatili sa'yo, lilim, sasabayin ka sa dakong lihim. Mananatili sa'yo, lilim, napasumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa'yo, lilim, at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa'yo, lilim, napasumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa'yo, kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. Ayan. Isang pinagpalang umaga po ulit sa ating lahat.